Diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Hunyo 27, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Dengue outbreak sa ilang lugar, idineklara na sa Nueva Vizcaya. Arangkada Balita. Ilang lugar naman sa Navotas at Malabon binaha. Pagpasok ng La Nina, posible pa raw maantala ayon yan sa Pag-asa. Arangkada Balita. Birth certificate ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go pinakakansela na ng BSA. Arangkada Balita. Balita sa ibang dagat, matinding kagutuman sa Gaza. Kagutuman sa Gaza patuloy na tumitindi. Arangkada Balita. Sa sports, mga import na sasabak sa Premier Volleyball League, isa-isa na ang ipinakilala. Arangkada Balita. Uy! Teka lang ha. Oh. Hold it! Sa balitang showbiz, nako partner Drew. Angelica at Rob Quinto. Kilala niyo naman siguro yung mga yan, ha? Uy, may papatikim daw sa mga sinihan. Arangkada Balita. At siyempre, sino ba ang nakaabang? Karerahan ng mga mister. Sina mister po sa viral news. Karerahan ng mga mister kinaaliwan. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali, makalipas ang alas 5 na ng morning, dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po yung mga makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po ng Huwebes. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga umaarangkadang balita, nagdeklara na ng dengue outbreak ang isang barangay sa Villaverde, Nueva Vizcaya dahil sa biglaang pagtaas ng kaso. Ayon kay Mayor Ronely Valtoribio, ang nagpapatuloy pa ang pagtaas ng kaso ng dengue sa barangay Kabuluan, kaya't napilitan silang magdeklara ng outbreak. Sa kasalukuyan, umabot na sa 61 ang kaso ng dengue na naitala sa naturang lugar simula pa noong 3 linggo ng Mayo. Binigyang diin naman ng alkalde na nagsasagawa na rin sila ng preventive measures, gayon din ang information dissemination upang maiwasan ang pagkalat ng dengue. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita, sinisikap ngayon ng health sector na maabot ang zero dengue deaths sa 2030. Nako, malayo-layo pa yan. Kabilang sa isinusulong ng mga doktor ang magkakaroon ng bakuna dahil nila handa na ang mga Pilipino para rito. Ayon kay Dr. Rod Jean Salante, immediate past president ng Philippine College of Physicians, mas madali na para sa mga Pilipino ang magpabakuna matapos ang pandemya at kontrobersya sa dengue vaccine.
vaccine. Inihayag naman ni Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination, na noong isang taon pa nagsumite ng application sa FDA ang Takeda Pharmaceuticals para sa bakunang Qdenga. Tiyak naman itong si Dr. Bravo na ligtas ang naturang bakuna dahil lisensyado ito at ginagamit na rin sa mga bansang Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia at Brazil. Hindi rin kagaya ng mga naunang bakuna, maaarian niya itong iturok kahit sa mga taong hindi pa raw tinatamaan ng dengue. Sa datos naman ng Department of Health, mayroon ng mahigit 70,000 kaso ng dengue ang naitala sa pagsisimula ng taon hanggang nitong 1 ng Hunyo, kung saan halos 200 na ang napaulat na nasawi. Arangkada Balita! Halos isang linggo naman matapos masira ang navigational gate ng Malabon Navotas River, ilang negosyo na ang apektado ng pagbaha. Tiyempuyan sa Navotas at Malabon. Kabilang sa mga apektado ang ilang nagtitinda sa barangay Hulong Duhat, Tanyong, Dampalit at Concepcion sa Malabon. Dahil dito nanawagan si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval sa MMDA at DPWH na ayusin na sa lalong madaling panahon ang pumalyang floodgate, lalo't maraming pamilya na ang naapektuhan ng pagbaha. Namahagi naman ng ayuda si Mayor Sandoval sa mga apektadong barangay at tiniyak na hindi pababayaan ang pamalang lungsod ng mga residente sa gitna ng namimiligrong paglawak ng baha. Naku, huwag naman ho sana kung hindi maisasaayos ang floodgate, lalot ngayon pong tag-ulan. Talagang madalas po ang malakas na ulan. Kagabi nga lang, malakas ng ulan. Kabilang sa mga ipinamahagi ng LGU ang 5 kilong bigas, kape, canned goods, kailangan po yan, pati rin po gamot. Yan ang mga gamot na kailangan po yan para po maiwasan din po yung mga sakit. At syempre, kailangan din po nila ng hygiene kits. Arangkada Balita! Posible namang maantala ang pagpasok ng La Nina phenomenon ngayong taon. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, mayroong 50% posibilidad, kalahati, na maranasan ang La Nina sa mga buwan ng Setyembre hanggang Nobyembre. Maliwanag nitong si Solis, bukod sa nasa neutral condition pa ang karagatan, ito ay dahil kagagaling lamang din ng bansa sa strong El Nino. Samantala, posible namang pumasok ang 2 hanggang 3 bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na buwan. Arangkada Balita! Tiniyak naman ng National Grid Corporation of the Philippines na hindi na mapapasailalim pa ang grid sa yellow at red alert status sa mga nalalabing bahagi ngayong taong 2024. Ito'y dahil nakikitang bababa na ang demand ngayong tag-ulan. Ayon kay NGCP spokesperson Atty.
proyektong ito? May corruption ba involved, halimbawa? Related to this, Madam, we already endorse to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah. Because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. So endorsed to Solja na yung cancellation nitong, what was the term you used? Acronym? Cancellation of the Certificate of Live Birth. Okay. Oras namang makansela ang birth certificate ni Mayor Guo, sinabi ni Engineer Grande na magiging o naka-float na ang identity nito at magiging questionable na ang kanyang Filipino citizenship. Inimbestigahan na rin naman ng PSA ang modus, particular sa Lano del Sur, kaugnay sa delayed registration of birth na nagagamit ng mga banyagang nais maging Pilipino. Arangkada Balita! Lalo pang tumibay ang hinala o paghihinalang si Wen Inlin ang tunay na ina ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos na kumpirmahin ng isang opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nakalagay ang pangalan ni Wen bilang father's name ni Mayor Guo sa impormasyon nang mag-apply ito ng bank account. Una nang ibinunyag ni Senador Sherwin Gatchalian na ilang residente ng Valenzuela ang makapagsasabing si Wen ang ina ni Mayor Guo. Matatandaang itinanggi ng alkalde na si Wen ang kanyang ina kundi si Amelia Lealgo. At minsan na rin itong sinabi na dati itong kasambahay ng kanilang pamilya na hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang fingerprints ni na suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo at ang isang Chinese national na si Guo Huaping. Matatandaan na ang Chinese national ang nakikitang totoong identity ng alkalde. Ayon kay Senate Committee on Women Chairperson Risa Hontiveros, nagpadala na sila sa NBI ng biometrics data ni na Guo Huaping at Mayor Guo. Git naman ni Senator Sherwin Gatchalian na makakatulong ito para mapalakas ang Cowardo case na inihanda ng Office of the Solicitor General laban sa alkalde. Arangkada Balita! Speaking of Pogo, handa namang magbitiw si Senador Lito Lapid sa pagkasenador sa oras na mapatunayan na may kaugnayan siya sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Itong hamon ng senador sa Senate hearing makaraang igiit na may isang makarang ibunyag na may isang vlogger na pilit siyang kinakaladkad sa isyu ng Lucky South 99. Ibinibitang niya ng vlogger na bukod sa siya ang may-ari ng lupain na kinatatayo ng Pogo ay siya rin ang protector nito. Pero may binanggit na si Vice Governor Lilia Pineda na talagang may-ari nitong lupain. At dismayado rin ang senador dahil sa illegal Pogo operations at nadudungisan na ang imahe ng lalawigan. At kanya rin binigyang diin na hindi niya papayagang masira ang kanyang pangalan dahil sa usapin. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging vice governor ng Pampanga, 3 terms ako governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro magiging, kung mapapala rin din ako, sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito. Pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong Yan po ang bahagi po ng pahayag ni Senador Lito Pinuno Lapid. Arangkada Balita! 17 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Dako muna tayo mga kaibigan sa reports ng ating DWIZ Patrols. Nakitang tatakbo raw sa pagkasenador ang mag-aamang Duterte
espekulasyon at bahagi daw ng tinaguriang, ano tawag dito? Crystal ball politics. Ako, ang dami na coin na mga terms, ha? Alamin po natin ang mga detalye sa ulat ni Metro 19, Celi Ortega Bueno. Pawang speculations o crystal ball politics pa lang daw ang mga lumulutang sa ngayon na mga pangalan na tatakbo sa pagkasenador sa 2025 elections. Ito reaksyon ni dating Senate President Vicente Soto III sa harap ng balita na tatakbo sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga anak na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Ayon kay Soto, maniniwala lang siya sino ang mga sasabak sa senatorial elections pagkatapos ng deadline sa filing ng Certificate of Candidacy. Sa tingin naman ni dating Senator Panfilo Lacson, wala pang matibay o pinal na desisyon ang mag-aamang Duterte kaugnay ng kanilang plano sa 2025 elections. Tulad ng anya ng ama na si dating Pangulong Duterte, naniniwala din ang anak nito na si Vice President Sara Duterte na bahagi ng wise at smart politics ay ang lituhin, pahulain ang publiko at lumikha ng issue na maaaring pag-usapan. Sa ganitong paraan, pag-uusapan daw sila o magkakaroon ng awareness ang publiko habang kinukuha ang pulso ng taong bayan. Ang sinasabing planong pagtakbo nito nga mag-aamang Duterte sa senatorial race. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Pamahalaan tiniyak na hindi magagamit sa illegal activities at porn ang free Wi-Fi program ng gobyerno. Patrol 13 Gilbert Perdez sa detalye. Nilinaw ng DICT o Department of Information and Communications Technology na may nakalatag na security measures ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak na hindi magagamit sa iligal na gawain ang libreng Wi-Fi program ng pamahalaan. Sa press briefing sa Malacanang sinabi ni DICT USEC Jeffrey Ian D. na maglalagay sila ng mga device at mga sensor upang matiyak na ang network na ito ay hindi raw magagamit sa iligal na aktibidad. Ang kay D, may mga sensor na nag-i-scan sa dark web at surface web upang matiyak o malaman kung may mga datos na nahak at binibenta sa publiko o kung may child pornography na nagmumula sa bansa na agad niya nilang ipagbibigay alam sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Aminado din ang opisyal ng DICT na hindi tuluyang mawawala ang mga panganib, ngunit kailangan niya maglagay ng tamang mga kontrol upang mabawasan ang mga panganib na ito. Dagdag pa ni D, bagamat ligtas na ang teknolohiya ngayon, kailangan pa rin mag-transition o lumipat sa mas secure na teknolohiya sa hinaharap. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, 21 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Kuha pa tayo ng report mula sa ating DWIZ Patrols. Ito, lokal na opisyal daw ng Porac, Pampanga nagisan. Ako naman, sa investigasyon ng Senado. Balikan po natin ang ulat ni Metro 19, Celi Ortega Bueno. Nagisa ng husto sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang lokal na pamahalaan ng Porac, Pampanga. Sa pagdinig ng committee ukol sa illegal na pogo sa Porac na Lucky South 99, humarap si Mayor Jaime Capil at dito inusisan na Committee Chairperson Risa Ontiveros at Senator Sherwin Gatchalian ay kinasang inspection ng LGU sa Pogo. Kinwestiyon ng mga senador kung bakit hanggang sa guardhouse lang ang inabot ng LGU at PNP nang mag-inspection sila noong August 25 noong nakalipas na taon sa panguna ni Capil at ni dating PNP Porac Chief Lieutenant Colonel Palmeria Guardaya. Tugon ni Capil, limited lang ibinigay na access sa kanilang inspection pero ito ay hindi tinanggap ni Gatchalian dahil may malawak daw na kapangyarihan ang LGU para magsagawa ng inspeksyon. Dagdag pa ni Gatchalian, walang inspection talaga na nangyari dahil hanggang labas lang sila at hindi naman naikot at napasok ang mga gusali sa loob ng Lucky South 99. Katwiran pa ni Capil, hindi nila
Ipinilit dahil baka daw sila naman ang kasuhan at wala silang nailagay na report na karahasan o anumang krimen sa naturang pogo. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala matapos ibasura ang apela ng dating Bucor chief sa murder case kay Percy Lapid, PTFO sa Presidential Task Force on Media Security pinapurihan ang Court of Appeal. Sabi naman natin ang kabuo ng report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinuri ng Presidential Task Force on Media Security o PTFORMS ang Court of Appeals matapos ibasura ang petisyon ni dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag na kumukwestiyon sa kasong murder na isinampa laban sa kanya na may kaugnayan sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa noong 2022. Ayon kay PTFORMS Executive Director Yusek Paul Gutierrez, ang ginawang pagbasura daw ng Appellate Court sa hirit ni Bantag na ipawalang saysay ang murder case ay maaaring magkumbinsi raw sa mga kumakanlong sa retiradong general na may basihan ng kaso laban sa kanya. Isiniwalat ni Gutierrez na kamakailan ay nakipagpulong daw siya sa iba't ibang law enforcement agencies lalo na sa Cordillera Region at Baguio City para talakayin ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad laban sa dating hepe ng Bucor. Matatanda ang tinambangan si Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid noong October 3, 2022. Agad naman lumutang ang self-confessed gunman na si Joel Escorial kung saan itinuro nito ang bilanggo sa New Bilibid Prison na si Cristito Villamor Palanya bilang isa raw sa dalawang middleman sa planong pagpatay kay Mabasa. Matapos pangalanan ni Escorial, natagpo ang patay si Palanya sa Bilibid noong October 18, 2022. Samantala, sinabi naman ng opisyal ng PTFORMS na makakaasa ang publiko na hindi titigil ang pamahalaan sa pagtugis sa mga akusado sa likod ng mga karahasan laban sa media. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang ilambas sa mga malalaki at minit ng mga balita. Dito lamang yan sa Arangkada Balita makalipas ang ilang paalalang oras. Time check, 5:25 ng umaga. Arangkada Balita! Tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, ituloy ho natin ang ilang pang mga pag-uulat buot sa labas ng impilan. Taga po tayo ng report kaugnay sa anti-human trafficking campaign sa bansa. Patrol 45 Roles para sa detalye. Pinuri ng Bureau of Immigration ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa naging accomplishment nito sa nakalipas na 9 na taon kung saan tiling nasa Tier 1 o mataas na level ang ranking ng Pilipinas dahil sa pagpigil sa illegal trafficking ng mga tao o ng mga pasahero sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ito ang ipinalabas ng US Department of State in Trafficking in person. Sa kanilang report ay mataas ang level ng Pilipinas sa pagpigil sa human trafficking sa buong mundo. Kung kaya't pinapurihan ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang kanyang tauhan at ang grupo ng Interagency Against Trafficking in Person na siyang nangunguna sa anti-trafficking campaign ng pamahalaan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIZ. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, iba pang kaganapan, partikular dito sa Metro Manila. Hatid naman ang ating Metro Patrol reporters. Uy, top 8 most wanted person nasa kote dyan sa isang barangay sa Malabon. Alamin po natin ang kabuoang report. Ihatid ni Danny Cruz. Kaya Danny, good morning. Good morning. Nasa kote ng mga pulis Malabon sa Arellano Street, Barangay Ibaba, ang isang lalaking top 8 most wanted person sa district level sa kasong panggahasa.
Ito ang ibinalita ni Police Colonel J. Baybayan kay NPD Director Police Brigadier General Rizalito Gapas. Ayon kay Colonel Baybayan, namataan sa lugar ng mga pulis ng Substation 6 na pinamumuno ni Police Major Albert Trinidad ang akusadong si alias Benshi, 25 taong gulang, residente ng lungsod ng Malabon. Ang kaso ng akusado na crime of rape ng Article 266-A as amended by RA 11648 ay nakasampa sa sala ni Honorable Judge Catherine Teresa Salvador ng Regional Trial Court Branch 73 na may petsang October 6, 2023 sa lungsod ng Malabon. Nakakulong na at himas rehas na itong si alias Benshi sa Malabon Detention Cell. Ayon kay Colonel Baybayan, mahigpit ang direktiba ni General Rizalito Gapas na paigtingin pa daw ang ginagawang pagtugis ng mga pulis sa mga taong nagtatago sa batas dito sa Kamanaba area. Yan ang balita. Ako si Danny Cruz para sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Wala pa rin sa Kamanaba, tanggap tayo ng isa pang report. Ihatid naman niya ni Beth Samson. Dalawang public school teachers ang ginawaran ng scholarship sa ilalim ng Navo Taas Academic Scholarship Program para sa school year 2024-2025 kasama ang ilan pang scholars na nilagdaan ni Mayor John Ray Chanco ang Memorandum of Agreement. Kabilang sa benepisyaryo ang 15 bagong high school freshmen, 11 college freshmen at 2 guro. Para makakuha ng high school scholarship, ang aplikante ay dapat nakabilang sa top 10% ng graduating elementary class at ang Navotas Polytechnic College naman ay mula sa top 25% ng senior high school graduating class at ang merit scholars ay kabilang sa top 10 ng senior high school graduating class na sasailalim din sa interview. Ang Navotas Polytechnic College scholars naman ay may 20,000 pesos kada academic year para sa matrikula, aklat, transportasyon at food allowance, samantalang ang merit scholars na makapapasok kahit saang kolehiyo o universidad sa Metro Manila ay mabibigyan ng 262,000 pesos. Dagdag pa rito, ang mga teacher scholars ay tatanggap ng 75,000 kada academic school year para sa kanilang matrikula, aklat, transportasyon at food allowance, pati sa research grant. Naglaan din ang Navotas ng scholarship sa mga mag-aaral na nangunguna sa arts at sa mga bata o kaanak ng top 10 most outstanding Fisher Falls. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa oras sa mga 5:37 ng umaga, kuha muna tayo ng latest report sa taya po ng panahon. Nasa linya natin si Miss Rhea Torres, of course, ng Pag-asa. Binibining Rhea, good morning! Good morning, Rhea. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lugay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area as of 3 a.m. Huli itong namataan sa layong 45 kilometers east-northeast ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang nasabing low pressure area ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone na yun naman po ang nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa, partikular sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya magdadala po ito ng maulan na panahon dito sa Dinagat Islands, buong Kabisayaan, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin sa Quezon, Laguna at Rizal. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at magdadala din po ito ng maulan na panahon dito naman sa may Aurora at Quirino. Para sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although magiging maaliwalas po yung panahon sa umaga, mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na pagdating ng hapon o sa gabi. Kaya ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan at monitoring naman po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Sa ngayon po, itong binabantayan natin na low pressure area na natili pa rin mababa yung tsansa na ito ay magiging isang ganap na bagyo at hindi din inaalis yung possibility na ito ay malusaw ngayong araw at magdadala po ito. Sa ngayon po, inaasahan pa rin po natin magdadala ito ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw. Pero sa mga simula po bukas or sa mga susunod na araw ay inaasahan po natin ang improving weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa.
Wala din po tayong gale warning kaya malaya pa rin mga kapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat naman po sa mga offshore thunderstorms, sa mga pagbuhos ng ulan sa karagatan. Yan naman po latest mula dito sa Rhea, Pag-asa. Yes po. ito bang mga pag-ulan na ito this week ay makakaranas ba tayo ng mga pag-ulan? Kasi ang sinasabi ng inyong kasama dyan sa Pag-asa ni Miss Annalisa Solis ay yung La Nina ay posibleng maudlot, kumbaga maantala yung pagpasok ng La Nina. Ang ibig bang sabihin niyan, makakaranas pa rin tayo ng mga, kumbaga, may init factor pa rin, ika nga, Rhea? Sa ngayon po, pagdating po sa usapang heat index, medyo nagsuspend na po tayo nung issuance po ng heat indices dahil mas nagiging malaki na po yung factor ng relative humidity or yung gaano po kadami yung tubig sa kapaligiran kung ikukumpara po sa mga temperatura na nare-record po natin. So, sa ngayon po, meron pa rin po, magiging mainit pa rin po yung panahon, lalong-lalo na sa panahon pa rin po tayo or summer season pa rin po tayo. Pero in terms of temperatures po, mas mababa po yung magiging mga temperatura natin sa mga susunod na araw. Pero may pagkamaalinsangan pa rin po yung panahon. Pero naka-monsoon break pa rin ba tayo? Yes po, sa ngayon po. Pero mas malakas po yung epekto nitong easterlies. Kaya nung mga nakarang araw ay nakaranas po tayo ng mga pag-ulan na usually nakaka-apekto lamang po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pero dahil may kalakasan po itong easterlies, halos lumulusot po yung mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan. Kaya kahapon po ay naging maulan po yung panahon dito sa may Metro Manila area as well as yung mga karatig na probinsya. Kasi maraming mga nagtatanong dito, lalo yung mga taga Malabon na Botas, dahil palubog na, grabe naman kasi lumulubog talaga yung lugar na yon, dahil nasira yung kanilang floodgate. Ang pangamba nila, yung mga ganyang pag-ulan, baka lalo pang magpalubog sa kanila. Ika nga, Ms. Rhea, hanggat hindi yan naaayos. Yes po. Babala na naman po sa ating mga kababayan dyan. Possible po mamayang hapon may mga pag-ulan po ulit tayo. So, pinag-iingat na po sila sa ngayon. Grabe naman. Kayo naman, di na kayo nasanay. Napakadali namang kausapin ng Pag-asa pag nagbabala. Kahit na walang babala, mag-ready na. Ako nagtataka lang ako, Ate Juday. Usually ba, Rhea, gaano katagal itong monsoon break na ito? Ito ba tumatagal ng weeks? Months or few days? Hindi naman po buwan usually. Usually mga linggo or ilang araw po yung epekto ng monsoon break. Depende din po kasi yan sa mga weather system kumbaga na kaka-apekto sa ibang bansa po yan. Kaya sa ngayon po nakikita po natin mahina po yung epekto ng habagat at umiiral po talaga itong easterlies. So over the next few days magiging ganun po yung magiging scenario natin. So mas mainam po siguro na siguro simula po bukas, magiging mainit po ulit yung panahon, magiging madalang din po yung mga pag-ulan. Alright, sige. Pero at least matutuyo yung mga labahin namin bukas. Over the weekend siguro, diba? Maganda yung panahon na Miss Rhea. Yes po. Sige. Maraming salamat, Rhea Torres mula dyan sa Pag-asa. Magandang umaga sa mga taga-Pag-asa. Ay, nako. Alright, sige. Tuloy. Mamayang hapon. Aking payong ay... Baka merong mga nagbubota pa, di ba? Ay, meron naman. Lalo na dyan sa mga taga-Espanya. Ay, nako. Sampalo. Blumentritt. Sa Tondo. Sa Tondo. Ayan. Sanay na kami dyan. Kaya kami laging ready. Kahit saan kami dalhin. So, yes. Kahit gaano kalaki, kataas ang baha, go kami dyan. Kaya namin yan. Tsaka ang kulay ng baha dyan sa Kamanaba, dyan sa bandang Tondo, iba kulay. Of course. Doon sa may Kangkalu, kaya sanay na sanay ang mga tao dyan sa baha dahil tinatawag po yan na dagatan. Dagat talaga. Literal ho. Dati hong dagat yan. Well, anyway, tayo po ay magtungo na sa isa pang pag-ulat. Buhat pa rin sa labas ng Ipilan. Dalawang supporter ng rebeldeng grupo sa Cagayan nagbalik loob na sa gobyerno. Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Dalawang dating supporter ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa kapulisan ng Cagayan. Una sa mga sumuko ay si Aka Marlene, 61 years old, may asawang magsasaka at presidente ng bayan ng Lasam, Cagayan. Ang pangalawa ay ang pagbalik loob naman si Aka Bambi, 53 years old, may asawang magsasaka din at presidente ng Ballesteros, Cagayan.
Ang mga pag-surrender na ng mga ito ay nagpapakita ng positibong hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa mga alalahanin ng mga mamamayan at pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa buong probinsya ng Cagayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang iba pang malalaking balita dito pa rin sa Thursday edition ng Arangkada Balita sa DWIZ at sa Live Channel 23. Makalipas lamang po yan ng ilang paalala. At ang oras 5:45 na ng umaga. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga pahabol na balita, puspusan na ang preparasyon ng PNP para sa seguridad sa 2025 midterm elections. Kasama na rito ang pagbibigay seguridad sa pagsisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa Oktubre. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, isinasapinal na nila ang plano hinggil dito. Agday nito, inatasan na ni General Marbil ang mga ground commander upang palakasin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at bantayan ang mga lugar na may tuturing bilang mga hotspots. Magde-deploy na rin sila ng karagdagang mga pulis sa mga lugar na mayroong areas o mga election areas of concern kung saan paiigtingin ang checkpoints at police operations. Arangkada Balita! Sa ibang balita sa oras na alas 5:53 ng umaga, kinumpirma naman ng LRMC o itong Light Rail Manila Corporation na sinadyang tumalon ng babae sa riles ng tren sa LRD1 Doroteo Station. O ito yung nag-viral na nahulog daw, nahilo, etc. Oo, pero ito po ang nilinaw naman ng LRMC matapos ngang lumabas ang balitang nahilo at nag-collapse ang babae kaya ito nahulog doon sa riles mismo ng tren dyan sa bahagi ng Doroteo Station. Batay naman po sa investigasyon, nakuna ng CCTV ang biglaang pagtalon ng biktima sa riles habang papalapit ang bagon sa istasyon. Nakaligtas naman ang babaeng biktima at nagtamo ng minor injury. Naku, buti na lang. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tumitindi na ang kagutuman sa Palestine, partikular po dyan sa Gaza, sa gitna na nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Palestinian militia forces ng Hamas. Batay sa United Nations Hunger Monitoring System, Integrated Food Security Phase Classification, halos 500,000 katao, kalahating milyon po, ang kinubkob na teritoryo ng kinubkob na teritoryo at naharap sa food insecurity. Sa yung mga Palestino po ito, kalahating milyong Palestino po ang apektado. At tatandaan, napaulit ng WHO na marami na ang nasawing bata dahil sa malnutrisyon bunsod ng matinding kagutuman. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Unti-unti nang nakokompleto ang mga import ng 12 koponan na sasabak sa 2024 Premier Volleyball League Reinforced Conference. Pinakilala na ng Choco Mucho Flying Titans si Zoe Faki bilang kanilang reinforcement sa darating na PVL season. Kaugnay nito, inanunsyo na rin ng Signal HD Spikers na muling babalik ng bansa. Si MJ Perez makalipas ang 5 taon upang maging import ng kanilang koponan. Nabatid na nakapaglaro na sa bansa noon si Perez para sa F2 Logistics. Bukod naman kina Faki at Perez, hataw din sa PVL ang imports
na sina Erica Staunton para sa Creamline Cool Smashers, Kat Bell sa Cherry Tigo, Elena Samoilenko sa PLDD at Marina Tushokva para naman sa Capital One Solar Energy. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Ito, Mon Samson ng Manila Bulletin, makinig ka dahil birthday ngayon ng iyong nanay Helen, 90 anyos na. Makalain mo. Mon Samson ito makinig ka. Nanonood ka ba nito? Handa nang magpatikim nationwide si Angeli Kang at Rob Ginto Excited, ha? sa bago nitong movie film na Unang Tikim. Parang may kahalintulad yung pelikula na yan. Unang Tikim. Sa Facebook post ng nasabing films, abangan ng maiinit na eksena. Lalo na't nauuso na ang girl love. GL pala tawag GL doon, ba ano? yun? Kaya tinanong ko doon sa isang writer natin, kay Jera, girl, ano yung GL? GL? Tapos sabi niya, girl love. Tapos meron pang kasunod, Akala ko grabing labor. Panganganak naman GL ito pala. naman. Sorry. Grabe Ito naman. pong GL theme na una nang ginawa ng music video ng actress at singer na si Janela Yan, Salvador. Mapapanood ang Unang Tikim sa July 17 sa mga sinihan. Aba? Nationwide. Ay, may nagtatanong dito. Baka Sino daw ba yan? may ticket. Sino ticket ba? Nako, yan talaga si Angelica. Ikaw Angelica, Samantala mga kaibigan, para naman sa ating viral news, umabot. Nagtagisan po ng literal na lakas at bilis ang siyam na mister sa isang kakaibang karera dyan sa Ginubatan, Albay. Pambira. Ay, Paano kaya ako niyan? Iba? Ako kasali. sorry. Kailangan kasi nilang mag-unahan sa finish line habang buhat ang kani-kanilang misis. Naku, meron kayang ano yan? Di ba dapat meron niyang kung hanggang Kala ko lang may- yung, tawag Kala ko may yung timbang mo? Kasi Kala ko may pipirmahang waiver. kung ganito yung timbang mo, dahil maano ka? baka may kasama- masusugatan may ka kasama bang ba? O ambulansya madidisgrasya? O eto, makikita na kanya-kanyang diskarte ang mga mister kung paano bubuhatin ang kanilang mga misis. Meron namang mister na binuhat na tila daw sako ng bigas. Ang kanyang asawa, parang nakikinita ako na kung ako to Ang ito lang arena po ay bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan sa isang barangay dyan nga sa Ginubatan, Albay. Ayos din sa mga pakulo no? Tingnan mo, nag-viral na balita. Pinuhat yung ang tindi. Well, anyway. At dyan po, tayo pansamantala pong nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. At syempre, pagsapit ng eksakto alas 7 po ng umaga, panibagong bugso ng balitang anihatid naman ni John Ibanez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.